Mula sa Kamara, nasa Senado na ang mga papeles ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang pinagkaiba ng tungkulin ng dalawang kapulungan sa usaping ito? Himayin natin yan sa report ni Ed Lingaw. Bakit nga ba magkahiwalay ang Kongreso? Merong Senado, merong mababang kapulungan. Bakit hindi na lang iisa? Mula pa nung itatag ng mga Amerikano ang unang Philippine Legislature noong 1907, isang debate na yan. Dalawang chamber po ang Kongreso, ang House of Representatives o mababang kapulungan at ang Senado. Magkaiba po ang papel ng mga yan at magkaiba rin ang paraan ng paghalal sa kanila. Ang mababang kapulungan, kinatawan ng iba't ibang distrito ng bansa. Kumbaga, sila po ang kinatawan ng mga komunidad. Sa 1987 Constitution, ang bawat congressional district merong hindi bababa sa 250,000 na populasyon. Sila-sila ang mamimili ng kanilang congressman na magiging kinatawan nila sa Kongreso. Kumbaga, mas lokal ang kanilang interes. At sa 1987 Constitution, pinasok sa Kongreso ang party list system, kung saan maaaring may kinatawan din ang iba't ibang sektor at advokasya. Sa Konstitusyon, 20% ng mababang kapulungan ay dapat party list congressmen. Ang mga senador naman, hinahalal ng lahat ng mga botante. 24 sila at kada 3 taon, ang top 12 sa botohan ang uupong senador. Kaya sila dapat ang may mas malawakang pananaw sa interes ng buong bansa. Pareho naman sila mga mambabatas, pero meron din mga pagkakaiba sa kanilang mga tungkulin. Halimbawa, ang lahat ng panukala na may kinalaman sa pera, gaya po ng mga buwis at ang tao ng budget, kailangan manggaling muna sa mababang kapulungan bilang kinatawan ng taong bayan. Ang mababang kapulungan din ang may otoridad na mag-impeach sa isang mataas sa opisyal ng bansa, gaya po ng Pangulo at ng Vice Presidente. Kung sa mababang kapulungan ng impeachment, ang mismong impeachment trial ay nangyayari naman sa Senado. Ang mga senador ang tumatayong hurado sa anumang impeachment complaint. Ang Senado rin ang may tanging kapangyarihan na mag-aproba ng mga tratado or international agreements. Maliban sa pagbabalangkas ng batas, ang legislatura din ang nagsisibing check and balance ng ehekutibo. At dalawa po ang kapulungan para magsilbi rin silang check and balance ng isa't isa. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.